Ito, nangako itong si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na handa niya raw pong papanagutin, ikulong itong mag-angkel na sina dating House Speaker Martin Romualdez at Congressman Sandro Marcos. Kasi ito ho ay lumabas sa pag-iimbestiga po ng PCIJ, ito ho nga Philippine Center for Investigative Journalism, na kung saan ay ito pong sina Sandro Marcos at Martin Romualdez ang sila po ngayon ang tinuturing na pork barrel kings. Ito yung dalawang hari na ito, mga kababayan. At base po sa ito, tingnan natin yung listahan, ay ito pong si Congressman Sandro Marcos, na anak ko mismo ni Pangulong Marcos Jr., ay mula 2023 hanggang 2025, number 1 ho sa listahan na nakatanggap po ng tinatawag na allocable sa funds. Ito ho ay 15.8 billion pesos ang nakuha na pondo ho ni Sandro Marcos sa kanyang distrito. Ang binabanggit ko, maliit ho yung kanyang distrito, pero siya po ang nakakuha ng mas malaki na pondo kumpara sa mga ibang distrito na mas maliit. At sumunod ho dyan yung kanyang uncle na si dating House Speaker Martin Romualdez na 14.4 billion pesos. Ang laki ho, mga kababayan, no? So, sila po ang namayagpag at kung kaya't sabi po ng PCIJ, sila raw po ang itinuturing na bagong pork barrel kings. Dalawa ho silang hari. Kasi at mula po 2023 hanggang 2025, ayon po sa PCIJ, ay umaabot to sa halos sa 1.2 trillion pesos ang kabuang allocable funds. At na kung saan ay itinuturing na ito ho yung bagong anyo, bagong mukha ng pork barrel. Diba? Kasi yung pork barrel ho, mga kababayan, ay naunang idiniklara na ho yan ng Korte Suprema na illegal. Alam nyo, mas maganda pa ho sana noon eh. Kasi sa bawat congressman, meron mo silang 70 million na pork barrel fund. Tapos ay sa senador, 200 million. Kada taon, 70 sa congressman, 200 sa senador. Pero ngayon ho, mga kababayan, kung sino ho yung malapit po sa kusina. Kaya kita nyo naman ho, yung galaw ho ng mga mambabatas na talagang siksikan po sa administrasyon o sa Pangulo kung sino mga nakaupo, kasi naghahangad po na makakuha sila ng mas malaking pondo. Di po ba? Hindi katulad ho dati noon ay patas-patas, pantay-pantay. O lahat ng congressman, 70 million kayo. At 200 million sa senador. At siyempre, medyo kung ano lang, sisimple ka na lang at kadikit mo yung speaker o kung ano man, mabibigyan ka ng espesyal na pondo. Pero hindi po ganun kalaki na parang madodoble, 140 million ka. Hindi. Siguro, kakarampot lang dahil sa, magsiselos ang lahat. Di po ba? So, dun ho. Pero ngayon, grabe ho ngayon. Kaya umabot ng 1.2 trillion yung kabuang allocable funds. Ito ho ngayon ang sinasabi na nagsisilbing pork barrel ng Malacanang at ng mga kongresista, mga kababayan. Pero ito, tiniyak ho ni Ombudsman Boying Remulla na susundan po nila yung ebidensya. Basta't meron daw po na ebidensya na magtutukoy dito po kay Congressman Sandro at Congressman Martin Romualdez, hindi raw nila sisinuhin. Kahit anak daw po yan ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Yun po ang sabi niya. Yun ho. At, ang sabi niya, basta depende kung may ebidensya, kung may itutukoy sa dalawa, tutuluyan. Kayo, tignan natin. Ito, pakinggan ho natin at panoorin nyo yung binabanggit ni Ombudsman Boying Remulla sa kanyang isang interview. The PCIJ came out with an investigative report that in effect, they claim that from 2023 to 2025, clearly nearly 1.2 trillion pesos in allocable funds have gone to Ilocos Norte, Congressman Sandro Marcos, and 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, no? Follow the evidence. Follow the evidence. Where the evidence leads us, we will have to go.
Hindi na kami mamimili niyan. Where the evidence leads us, we will go there. We will bring it to the proper forum. And even the speaker. Yes, wala naman akong choice eh. It's something that it's a responsibility that I have to the Filipino people. And ano pa bang gusto ko mangyari sa buhay ko kung gano'n, di ba? I mean, apektado na nga ang pamilya ko, apektado mga anak ko. Pero they know that it's a job that I have to do. I chose to be to be the ombudsman. I applied for it. I had to go through a lot of things to become the ombudsman. And we will do what it takes. Pero paano po ang Pilipino may utang na loob? Kultura po natin yan. Kapag ang sarili ng anak ng Pangulo, we're talking about the President's son, are you saying that you can honestly just not look at it from a personal point of view? Kaya ko. Kaya mo? Kaya ko. Bakit? Saan nanggaling ito? Ganun talaga ang ano eh. I've been a leader all my life and I have to make hard decisions. That's part of leadership eh. Huwag mong tatanggapin yung responsibility kung di mo kayang gumawa ng decision na mahirap. I think that's basic to everybody. Anybody who applies for this office, dapat kaya nila yan. Will you be using the PCIJ report? Gagamitin din namin yan. Alam mo naman, siyempre, sa umpisa yan, parang hearsay yan sa umpisa. Pero, pag binigyan kami ng supporting document, then we will validate the documents. It becomes lead. Then we start investigating. Siyempre, titignan muna namin yung field of vision na dapat namin malaman. Kasi si Zaldico, nagbanggit rin siya ng bahay sa Forbes Park na allegedly inutusan, binili ng dating speaker at dun daw ang tambakan ng pera. That address exists. Are they investigating that too? Hindi ko pa. Siguro. Kasi sila may hawak. Kasi I didn't watch the whole Zaldico thing. Kasi nung nakita ko na ayaw niya na umuwi, tapos ganto, sabi ko, why should I give credence to this? Diba? Or why should I take it seriously? As a lead, pwede. Pero, syempre, our investigators are on it. So, lumilitaw, parang kung baga siya, wala raw po siyang sisiruhin. At depende, kung may lumabas na ebidensya, laban po sa dalawa, tutuluyan. Kayo, naniniwala ho ba kayo rito? Kasi, di ba, ang binabanggit ka, may binanggit din ho itong si Karen Davila, na alam niyo ho dito sa Pilipinas, yung mga Pilipino, parang likas ho sa mga Pilipino ang yung tumanaw po ng utang na loob. Kasi alam naman natin na napakalaki po ng utang na loob nito pong si Ombudsman Boying Rimulya. Siyempre ay naging Justice Secretary. Ito pong si Ombudsman Rimulya at 'di ba sa kanyang pagkakaupo bilang Justice Secretary, doon po ay iba't iba po yung mga espekulasyon, 'di ba, nang iabsuelto ng DOJ yung kanyang anak na nahulihan ng ipinagbabawal na gamot. Mga kababayan. So, pero wala, yan po ay kasi kadalasan sa ibang administrasyon kapag ganyan na parang na-involved na kamag-anak baka delikado, masibak ko yung DOJ, di po ba? Pero wala ho yan, nanatili ho siya. At sabi naman, dumaan daw po sa tamang proseso. Yun po ang sabi. Pero, bukod ho dyan, sa pagiging Justice Secretary, ay naipromote pa ho. At talagang parang lumilitaw ho, ito perception ko lang naman at ng iba pa na talagang, parang minaniobra o ano ba tawag dito, ginawa ng paraan. Kasi may mga pending case po itong si Rimulya, pero ang ginawa ay sinuspindi yung rules at may ginawa hong maniobre. Kaya nakakuha po ng clearance ito pong si Rimulya, bagamat meron po siyang pending case, di ba? Naghain noon yung Senate Committee on Foreign Relations na pinamunuan ni Senator Amy Marcos. So nalusutan niya ho yan. At sabi po ni Ombudsman Boying Rimulya, wala ho kay Marcos man o Duterte. Wala raw po siyang sisinuhin. Yun po ang sabi niya. At pero alam niyo ho, talagang sa ngayon ay kayo ano bang tingin niyo ho rito? Kasi sa pag-iimbestiga ho, alimbawa ng ICI at nitong ombudsman, parang ang mas gustong idiin ng mga ito, mga senador Congressman, maliban ho kay Congressman Zaldico, sino pa ang mga nakita nyo na naimbestigahan at yung pwedeng maipakulong? Kasi ang dami ho na mga tinatawag ho na contractor
Di ba? At ang pinakamatindi, isa ho dyan yung yung si CWS party list representative, yung sa construction, yung contractor na si Edwin Garjola. Yan ho, dapat ho, yan ho ang isa sa pinakamalaki ho na higanting congressman na contractor pa ho. Dapat yan ho ang mga isa sa nasasampulan, mga kababayan. Kasi, maliwanag na maliwanag eh. Congressman ka, tapos may kumpanya ka. Mga kapatid mo o kapamilya ang nangangasiwa doon, maliwanag na ho yan. Kumpara sa senador na medyo, kumbaga sila lang kumuha ng budget at ang base po sa aligasyon, sila po proponent at ibinigay sa mga kontraktor at nangomisyon. Ganun po yung mga aligasyon. Pero ito ho, ano ho ito yung mga kontraktor, talagang doble kita ho Hindi po ba? Kumita na ho sila. Siyempre, yung kumpanya nila, nabigyan na ng project, so wala na hong labas. Kasi wala na ho silang pwedeng suhulan o lagyan Hindi ba? Halimbawa, hindi katulad ng ibang kontraktor. Ito, sample lang ho Halimbawa, isang kontraktor, binigyan siya ng proyekto ng senador. Siyempre, ang base po sa aligasyon, may komisyon. Di ba? Pero halimbawa, isang congressman, ibinigay mo sa yung proyekto sa iyong kumpanya, hindi ka na kailangan suhulan. Kasi kita mo na lahat. So, doble ang kita ho. Katulad ho nito. Ehemplo lang ho ito. Si Congressman Edwin Garjola na ang aligasyon na po, di ba? Ang nagsasabi, ito pong si Batangas Congressman Leandro Lebiste. Di po ba? At meron nga na-interview isang mayor, sabi, dating mayor sa mataas na kahoy, nasabi, kung si Saldico, sinasabi na, at yung mga diskaya, napaka big time, ganun lang daw ho ito. Wala ho sila, binatbat dito po kay Congressman Edwin Garjola. So, yun lang ho, mga kababayan. So, tignan natin kung saan patutungo ito at kung talagang dapat hubang paniwalaan ito hong binabanggit ni Ombudsman Remulla na wala raw po siyang sisunuhin at hindi niya raw kailangang tumanaw ng utang na loob kay Pangulong Marcos Jr. kahit na ito pong si Congressman Sandro, anak ng Pangulo, ang madiin dito at ang pinsan na dating Speaker Romualdez na kasamahan niya sa fraternity. Yun talagang iba ho, hindi kita mga kababayan at titignan ho natin. At samantala, sa ngayon, ang sabi niya mukhang mabigat daw ho yung kay Senator Bong Revilla. Yun ho. Tignan ho natin kung saan tutungo itong mga investigasyon ng ombudsman at lahat naman ho tayo ay magbabantay, di po ba? So, kasi alam niyo talagang parang, ewan ko lang ho parang mahirap po kasi paniwalaan at base kasi, pinagbabasihan natin yung mga kasaysayan na kapag ang isang tao nabigyan mo ng pabor, alam ba ito, ang Pangulo, ni-appoint ka, sa kabilang banda gagawa ka ng paraan na, di ba, mabigyan mo siya, maibalik mo yung pabor. Hindi man lantaran o kung ano man, basta gagawa ka ng paraan na hindi kung disimulado, tinatawag. Yun po ang binabanggit lang ho natin, mga kababayan. Pero sabi niya, kahit nakamag-anak daw po ng Pangulo, at wala raw po siyang sisinuhin kasi talagang sabi niya, I have been a leader of my life and I have to make hard decisions. Yun sabi niya. So, bahagi raw po ng kanyang leadership ay talagang maninindigan daw po siya. At tinanggap niya raw po yung responsibilidad bilang ombudsman, kaya niya raw gumawa ng desisyon kahit na mahirap. Yun ho. Yun po binabanggit po ni Ombudsman Remulla. So, itong PCIJ ay gagawin daw po nilang basihan. Pero sa umpisa, parang hearsay daw yan. Pero pag binigyan daw po sila ng supporting document, yun, i-validate nila yung dokumento at doon na raw po sila magsisimula ng investigasyon. So, sabi niya, hearsay lang daw ho sa ngayon itong PCIJ report. At kailangan bigyan daw sila ng supporting
document. Siguro pinakamaganda ho, Ombudsman, hindi na ho kayo mag-antay ng bibigyan. Kayo na ho mismo kumuha. Kayo na ho mismo maghanap ng ebidensya at laban po dito kay Congressman Sandro Marcos at ito pong si dating Speaker Romualdez. Kasi yung numero po ang magsasabi. Maliwanag po mga kababayan sa sikat ng araw na base po sa sa listahan ng mga nakatanggap nito hong pondo ho, yung allocable funds, si Congressman Marcos na ho number 1 ho siya. 15.8 billion. At si dating House Speaker Martin Romualdez, 14.4 billion. So, i-check nyo lang yan Tignan ko yung budget. Nako, 15.8 billion pala kay Sandro. Ito kay Martin, 14.4. So, doon na, simulan nyo na imbestigahan. Huwag na ho mag-antabay na o mag-antay na may magbibigay na supporting document. Hindi na po. Kasi ang ombudsman ho, mga kababayan, ay pwede anonymous complaint ka kahit na hindi magpangalan na, alam ba, may magreklamo sa isang opisyal, hindi nagpakilala. Tapos kung yung aligasyon mabigat, yung verifiable, yung ibig sabihin, pwede mong i-verify. Aba, tama yung sinasabi ng complainant o yung nagrereklamo. So, yung complaint na ito, pwede tumayo. Ganyan ho sa ombudsman. Kasi kadalasan naman kaya pwede ho yun. Alam niyo ho kung bakit. Kasi, pwede halba, kasi ang target mo rito, opisyal ng gobyerno Di ba? Kung opisyal ng gobyerno, ma-impluwensya ho yan. Sino ka ba naman para labanan mo yung ganyang ka-impluwensya, di ba? At lalo na kung nakapwesto, senador o kongresista. Di po ba? So, yun ho, kaya pwede kahit na anonymous o hindi nagpakilala, yung nagrereklamo, basta't verifiable, yung kanyang sinabing aligasyon, pwedeng ma-i-verify, ma-ikumpara, at para makuha na ng mas mabigat na ebidensya, okay na ho yun. Di po ba? So, abangan ho natin kung saan patutungo itong pangako ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Kayo ho, mga kababayan, ano ho ang pananaw nyo ho rito? Magbigay na po kayo ng comment. Kaya ho bang ipakulong ni Ombudsman Rimulya, ito pong si Congressman Sandro Marcos, na anak ho ng Pangulo na nag-appoint sa kanya? At ito pong kasama niya, kabrad niya sa fraternity, na si dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan naman ng Pangulo. Okay. So magbigay na po kayo ng comment. At kayo po ay para maibigay nyo lang kung ano man ang inyong mga pananaw dito po sa ating issue na pinag-usapan. At sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.